Hi and welcome back sa pagpapatuloy ng vlog natin tungkol nga dito sa trip or tour namin dito sa Sapa, Vietnam. At sa pagkakataong ito, pumasok na kami sa Sapa Station or sa Sun Plaza kung saan bibili kami ng ticket paakyat ng Fancy Pan Peak. And makikita nyo, yan yung ticket booth or ticket office nila. Kung aakyat nga pala kayo ng Fancy Pan Peak, kailangan nyo ng dalawang klaseng tickets. Isang ticket para sa funicular train at isang ticket naman para sa cable car. Ayan, kung makikita nyo, nakapili na kami rito sa funicular train. Ang train na ito, dadalhin niya kayo sa Sun World Station, sa Sun World Park. Correct me if I'm wrong, pero yan yung pangalan ng park kung saan dadali naman kayo ng cable car paakyat ng Fancy Pan Peak. Ayan, kung nakikita nyo, medyo mahaba yung pila ngayon dahil peak season talaga nung time na nagpunta kami last March. And every 5 minutes nga pala dumarating yung train na yan, maghahatid ng passengers paakyat ng Sun World Plaza. Ayan, excited na kaming sumakay at makipagsiksikan dito sa funicular train. Ayan, meron naman pila pero pag nagpapasok ng tao dun sa train, talagang naguunahan pa rin. Naguunahang makaupo. Ayan, umandar na yung train. And I think it will take you around 10 minutes para makarating sa Sunworld Station. Gaya nga ng sinabi ko kanina, yung Sunworld na pupuntahan natin ngayon, nandun yung station naman ng cable car na magdadala sa inyo paakyat ng Fancy Pan Peak. Ayan, ang ganda ng view dito sa from the outside dito sa funicular train. Ayan, yung mga bahay or mga buildings na yan na nakikita nyo sa labas, uh, most of them or I think all of them are hotels and restaurants. Ayan, kung gusto niyo namang makita tong funicular train habang umaandar, kung gusto niyo makita to from the outside na napakagandang senaryo din naman, umakyat kayo dyan, pumunta kayo sa isang hotel o isang restaurant, magkape kayo or kumain, tapos makikita nyo tong umaandar na to, tong funicular train na to. Yun naman yung gagawin natin later on. Ayun nga pala, kung first time kayong magta-travel or nagpaplanong mag-travel, I highly recommend na pumunta kayo rito sa Vietnam, specifically dito sa Sapa, Vietnam. Dahil napakaganda talaga. Ang ganda ng klima, ang ganda ng mga pasyalan, mura ang bilihin, mura ang pagkain. And ito pa nga lang itong pagsakay namin ng train na to sa paakyat ng Sun World and Fancy Pan. Ito palang ride na to, experience na magandang experience na siya. Ayan, finally dumating na tayo sa station ng Sun World, no? Nandito pa nga lang ako sa loob ng train. Nakikita ko na napakaganda na talaga ng nakikita ko sa labas. Para siyang isang malaking uh, garden or park
Ayan, eto nga pala yung funicular train. It's a view from the outside na ginawa namin, ni-record namin nung kumain kami dun sa isa sa mga restaurants dun sa taas later on. Ayan, ito nga pala lugar na to ay part pa rin siya ng Sun World Park. Hindi ko nga alam kung isang malaking theme park to or isang maliit na town talaga na may mga nakatirang locals. Ayan, ito nga pala yung entrance o yung gate ng cable car station na paakyat naman ng Fancy Pan Peak. Ayan, hindi na nga kami masyado nag-video dun sa Sun World Park at pumila na kami dito sa cable paakyat ng Fancy Pan Peak kasi dumadami na yung tao. Ayan, pababa na nga tayo niyan dun sa mismong pila ng cable car. Ayan, kung nakikita nyo, napakaraming tao, napakahaba ng pila. At medyo tinanghali na rin kasi mo nang punta rito. Namasyal-masyal pa sa baba. And gaya nga sinabi ko kanina, peak season ngayon, March. And finally, dumating na tayo sa pinaka-exciting part ng aming trip. Ang pagsakay dito sa cable car. Alam kong yung partner ko, yung asawa ko takot na takot yan. Hindi lang nagpapahalata. Kung mapapansin nyo, malaki nga pala itong cable car nila rito. Kasya daw ang 20 to 25 passengers. Sa kaso namin, nasa 20 passengers kami. Ayun nga, nagsimula na nga yung trip namin papunta sa Fancy Pan Peak through this cable car na medyo nakakatakot din naman, nakakalula, para ka nasa eroplano.
and lalo na kung malulain ka talaga. Nga pala, it will take you around 20 minutes para makaakyat sa Fansipan Peak from Sunworld Plaza.
Ayan nga, as we move closer to the cable car station sa Fancy Pan Summit, pabilis na pabilis yung andar natin, ano. Ayan na nga, we are nearing the station, the cable car station dito sa Fancy Pan Summit. Ayan, paglabas mo ng station, yung unang bubungad sa'yo dito ay napakalamig na simoy ng hangin. Talagang sobrang lamig siya, parang may yelo. Ayan, kung nagpaplano kayong pumunta rito in any season of the year, talagang kailangan yung magdala ng jacket kasi talagang napakalamig ng klima rito sa taas. Ayun, kung nakikita nyo yung higanting statue ng Buddha na yun, you would think na mababa lang yan. Pero in reality, napakataas niyan. Sa hula ko lang in my own guessing, siguro it will take you around 200 steps dun sa stairs na yun para makarating kayo dun pa lang sa Buddha na yun. At kung nakita nyo naman yung malaking flag ng Vietnam kanina dun sa taas ni Buddha, yun naman ang tinatawag nilang Fancy Pan Peak. Yun ang daw, sabi nila, yun ang pinakamataas na peak dito sa buong Indochina. Kung healthy kayo at nasa mood kayo, pwede nyo siyang akyatin just by walking, just by using the stairs. Pero yung iba talaga kailangan nilang gumamit o sumakay nitong train, itong monorail na to, paakyat dun sa Fancy Pan Peak. Ayan, kung nakikita nyo yung mga taong yan, nakapila yan para dyan sa monorail na yan. Aakyat yan dun sa Fancy Pan Peak. Yung Fancy Pan Peak na yan, ayan yung pinaka highlight of every traveler here sa Vietnam. Yan yung pinaka goal nila, yung maakyat yung peak na yan. Yung asawa ko, yun, naakyat niya yan, pero ako medyo tinamad ako at nagkape na lang ako rito sa baba. Ayan, maraming salamat nga pala sa panonood sa video na to. At kung hindi naman kalabisan, I would like to ask you to subscribe to my YouTube channel for more videos like this in the future. And pakihit na rin yung like and notification bell. Thank you so much, guys. Thank you for watching.